Sa gitna ng mahimbing na tulog, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Negros Island. Pasado alas 3 kanina madaling araw nang mangyari ang lindol ayon sa PHIVOLCS. Natunto ng epicenter 16 na kilometro timog silangan ng bayan ng Candon o Candoni sa Negros Occidental. Naramdaman ng intensity 4 na pagyanig sa nasabing bayan maging sa Dumaguete City at bayan ng Sibulan sa Negros Oriental. Posible ang mga aftershock ayon sa PHIVOLCS. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga nakatira sa ilang coastal areas mula sa banta ng storm surge o daluyong na dala ng Bagyong Tino. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa mahigit 3 metro ang taas niyan sa ilang baybayin ng Dinagat, Eastern Samar, Leyte, Samar at Surigao del Norte. 2.1 hanggang 3 meters ang taas naman sa ilan pang coastal areas ng Eastern Samar, Northern Samar, Southern Leyte at Surigao del Norte. Posible namang rumagasa ang 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa ilang bahagi ng Agusan del Norte, Aklan, Antique, Biliran, Bohol, Camiguin, Capiz, Cebu, Guimaras, Iloilo Leyte, Masbate, Misamis Oriental, Negros Provinces, Northern Samar, Mindoro Provinces, Palawan, Romblon, Samar, Siquijor, Sorsogon, Southern Leyte at sa Surigao Provinces. Pinapayuhan po ng Pag-asa ang mga residente ng mga nasabing coastal area na iwasan ang pumalaot, lumayo po sa dalampasigan at lumikas na sa matataas na lugar. Arestado ang 4 na minor de edad kasunod ng away sa pagitan nila at isa pang grupo ng mga lalaki sa Quezon City. Ang isa sa kanila nahulikam na nagpaputok ng baril. Balitang hatid ni James Agustin. Nakunan sa CCTV na naglalakad sa bahagi ng Santa Catalina Street sa Barangay Holy Spirit, Quezon City ang isang grupo ng mga minor de edad maghahating gabi noong Sabado. Maya-maya pa sumulpot ang isa pang grupo ng mga lalaki na nakasakay sa 4 na motorsiklo. Napatakbo ang mga minor de edad. Ang isa sa kanila na corner. Ilang beses siyang sinuntok at sinipa. Biglang napaatras ang grupo ng mga nakasakay sa motorsiklo. Ang isa kasing minor de edad sumulpot na may daladalang baril at pinaputok niya ito. Kita rin sa CCTV na may isang lalaki na pinagtulungan suntukin ng ilang minor de edad. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa concerned citizen na may nagpaputok ng baril sa lugar. Pagdating daw nila roon ay wala na silang inabutan. Sa tulong ng saksi at kuha ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng ilang minor de edad. Natuntun natin kung saan yung bahay at doon nga ho ay naabutan natin yung ibang mga kasama nito nagpaputok ng baril. Subalit yung isang mismong nagpaputok ng baril ay wala po sa tahanan nila. Pero pinakiusapan po natin yung kamag-anak po na nagpaputok ng baril na sumuko. Base po dun sa naging investigasyon natin ay mayroon na pong previous na alitan itong magkabilang grupo. Subalit kagabi lang po nagpang-abot dun nga po dito sa lugar ng pinangyarihan natin. Naaresto ng pulisya ang 4 na minor de edad na pawang high school students. Ang 17 anyos na nagpaputok ng baril, isang 15 anyos at 2 14 anyos. Ang 15 anyos sa binatilyo nakita sa CCTV na ilang beses na sinuntok at sinipa. Nagtamo siya ng mga gasgas sa katawan. Nabawi naman sa 17 anyos ang ginamit niyang baril. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May karagdagang reklamo ring alarm and scandal laban sa kanya at sa 15 anyos. May dalawa ho doon na 14 anyos na mag-undergo naman ho ng intervention at maite-turn over po sa Barangay Council for the Protection of Children to be escorted with their guardians. Ito naman pong dalawa, isang 15 anyos at isang 17 anyos, ay maite-turn over po sa Molabe Youth Home. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng iba pang minor de edad, maging ng grupo ng mga lalaki nakasakay sa motorsiklo. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hiniling ng Office of the Prosecutor ng International Criminal Court sa ICC Appeals Chamber na ibasura ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Naapela ng depensa ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1 noong September 26 na tanggihan ang interim release. Ayon sa sagot ng prosekusyon sa apelang yan, bigo ang defense team na patunayang nagkaroon ng legal at factual error ang ICC sa pagtanggi nito sa pansamantalang paglaya. Anila, hindi nagkamali ang Pre-Trial Chamber 1 na ibasura ito para matiyak na humarap si Duterte sa mga pagdinig.
Hindi rin daw nagkamali ang ICC na tanggihan ang hiling ni na Duterte dahil bigo rin silang patunayan na kailangan ng dating Pangulo na mapalaya dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Pinuna rin ang prosekusyon ng anilay offensive at walang basehan na pahayag ng depensa na iniutos ng ICC ang pagpapanatili kay Duterte sa kulungan para magkaroon ito ng aktibong kaso. Wala pang desisyon ng ICC sa apela ng kampo ng dating Pangulo. Beep 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 sa mga motorista, panibagong big-time oil price hike ang bubungad sa unang linggo ng Nobyembre. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, 2 pesos and 70 centavos kada litro ang taas presyo sa diesel. 1 peso and 70 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos and 10 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ikalimang magkakasunod na linggong taas presyo na yan para sa gasolina, habang pangalawang linggong taas presyo naman yan para sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, isa sa mga nakaapekto riyan ang nakikitang pagtaas ng demand matapos ang paghupa ng tensyon sa kalakalan sa pagitan ng Amerika at ng China, pati ang mga ipinataw na sanctions sa Russia ng Amerika, United Kingdom at European Union. Ginunita ng mga kaanak at malalapit sa puso ng pamilya Atienza ang mga alaala ng pumanaw na social media influencer na si Eman Atienza. Nagbigay rin ng panayam si Kuya Kim kaugnay sa kanyang anak. Balitang hatid ni Vicky Morales. Nagsama-sama sa Heritage Park sa Taguig ang pamilya ng pumanaw na social media influencer na si Eman Atienza. Pribado muna ang burol para sa pamilya at malalapit na kaibigan nila. Naroon ang kanyang amang si Kuya Kim Atienza, inang si Feli, mga kapatid na Jose at Eliana at ang kanyang lolo na si dating Manila Mayor Lito Atienza. Nagpaunlak ng panayam sa atin si Kuya Kim na pilit nagpapakatatag sa gitna ng kanyang pagdadalamhati. How did that conversation go when you received Oh my the gosh. call? Pagising ko ng umaga, chinek ko ang telepono ko. Ang sabi ni Feli, Kim, I have terrible, terrible news. The first thing I did, lumuhod muna ako. Sabi ko, Lord, sana hindi to tunay. Sana nag-attempt. Sana nasuspital. So I called Feli. And then Feli said, Eman is gone. Nalambot ako talaga noon. Ito na yung kinakatakutan ko. Kung merong isang bagay akong kinakatakutan sa buong buhay ko na mangyari, ito yun. Nangyari na nga. Naalala ko yung GMA Ball. Doon tayo nag-red carpet. Yes. At siya yung date mo. Siya yung date ko. And I remember, Eman, she was so beautiful that night in her black dress. And I was so proud of her because she was so beautiful. And debut niya yun eh. Sabi pa niya, this is my very first red carpet in my life. And that night was just so beautiful. Nakausap ko rin ang ate ni Eman na si Eliana. 2 taon lang ang pagitan nila. It's nice to be reminded of the kind of person that she was. But I don't know what to wear anymore. Makikita ring dumalo ang ilang sikat na personalidad na malapit sa pamilya Atienza. Abangan ang aking buong panayam sa 24 oras. Vicky Morales para sa GMA Integrated News.